Espiritu'y magtuturo ng aral at pagpupuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Ang tagpong ito na ating narinig sa ating ebanghelyo ay tagpo bago po lubusang iwan ni Jesus ang mga alagad at umakyat sa langit na siyang ating ipinagdiwang noong nakalipas na linggo at ngayon ay naghahanda tayo sa pagdiriwang ng pagbaba ng Espiritu Santo sa pagdiriwang ng linggo ng Pentecostes ngayong darating na linggo. So yung pag-akyat ni Jesus ngayon ay pagbaba ng patnubay na ipinangako na magiging gabay ng mga alagad. Pero bago po mangyari ang mga ito, muli hinarap ni Jesus ang kanyang mga alagad na tinagubilinan na magtaguyod, humayo, at ipangaral ang mabuting balita at buuin muli o ipalaganap ang buhayin ang simbahang itinatag ng ating Poong Jesus Nazareno. Kung maalala nyo rin, may tagpo na kung saan 3 beses na naduwag si Pedro o si Simon nang ipagkaila niya na kilala niya si Jesus. Pero lahat ng yon ay kanya ng pinagsisihan at ngayon ay muli nire-renew, binubuhay ulit ng Poong Nazareno ang kanila pong koneksyon, ang kanilang ugnayan
sa pamamagitan ng pagtatanong kay Simon Pedro ng iniibig mo ba ako? Kung titingnan niyo po, sa unang pagtatanong, bago itinanong, ay sinabi ni Jesus, o inanyayahan ni Jesus ang mga alagad at nang sila'y makakain. Tandaan niyo po ha, nung dumating ang mga alagad, mayroon nang nakahain, mayroon nang nakaluto no, na pagkain at pinakain ni Jesus ang mga alagad. So ang unang nagbigay, si Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus, iniibig mo ba ako ng higit dito? Nakukuha niyo po ba? So iniibig mo ba ako ng higit dito? At sumagot naman si Pedro, opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Karugtong na niyan ay ang pagsasabi kay Simon Pedro, dahil nga si Simon Pedro ang magiging leader o lingkod na mangunguna sa iba pang mga alagad. Kaya napakahalaga ng isang naglilingkod ay nagtataglay ng ganitong katangian. Kasi unang-una, dapat ang isang naglilingkod ay marunong magmahal. Nagtataglay at nauunawaan niya dapat ang kahulugan ng pag-ibig. Kung magmamahal ka, dapat alam mo ang kahulugan nito at alam mo kung ano ang nakaakibat na responsibilidad. Kaya tinanong ni Jesus si Simon, iniibig mo ba ako? At sumagot naman, opo. At sabi ni Kristo, pakanin mo ang aking batang tupa, ingatan mo ang aking mga tupa, pangalagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. So handa ka ba talaga dyan, Simon Pedro, akuin ang responsibilidad? At oo naman, dahil nga matapos ang lahat ng mga pangyayari, naintindihan na ni Pedro at lumalim na ang kanyang pagkaunawa tungkol sa pagmamahal. Nagmahal na ba kayo? Mga deboto? Uy. Tinitingnan ko po kayo kanina, no, nung nagsisimula. Sabi ko, halos lahat dito, mga may edad na. Sige, tingnan nyo yung katabi ninyo. May edad na yan, di ba? Oh, matampuhin na yan. Kamustahin nyo naman yung katabi ninyo. Baka walang nangangamusta dyan, iiyak yan. So, kanina tinitingnan ko, mayroon lang isa dito na nakikita akong bata. No? O kaya mangilan-ilang mga teenager, pero karamihan nasa 3 o'clock, mga may edad na. At ang inaasahan sa iyong pagdidibosyon sa Nazareno, lumalalim na rin dapat ang iyong pag-unawa sa salitang pag-ibig dahil ito rin ay utos na binibigay ng Diyos. Makikilala din kayo na kayo ay mga alagad ng poong Nazareno kung kayo ay marunong magmahal. Sabihin nyo nga ulit, pag-ibig. Sabihin sa katabi, magmahal ka. Pero sige nga, tingnan nga natin kasi dati medyo soso lang yung ating pagtingin o pag-unawa. Pag sinabi kasing mahal kita, nung mga kabataan pa, pag sinabing mahal kita, ano ang kasunod? Anong kasunod? Pag mahal kita, sa sogo ang sunod niyan. Ganon ang pagpananaw, ganon ang mentality. Kasi, di ba, pag I love you, mwa chup chup. At talagang dati, marubdob ang inyong pinaglalaban. Kahit na maraming umahad lang, hindi, mahal namin ng isa't isa. Kesyo, magka-cutting class pa kayo para lang makapag-date. Mangungupit ka pa sa magulang mo para may pang-date ka. Kasi sinasabi ninyo, mahal namin ng isa't isa, nagmamahalang kami. Tama ba? Pinagdaanan niyo ba yan? O ngayon, ano na nangyari? Ha?
Nasaan na yung I love you, Mama Chup Chup? Kasi nakakalimutan na, nawawala na nga. Although, madali lang magsabi ng I love you. Lalo pa sa panahon ngayon, nilike mo nga lang, hinart mo nga lang yung profile niya. Love nyo na ang isa't isa eh. Pero yung kasunod, kaya nga nililinaw ko, sino ba may mga kasamang jowa dito? Wala na, lahat na single. Kasi ang kasunod, di ba, mahal mo ko. Tandaan nyo ha, si Kristo ang nagtatanong. Si Kristo na nagtanong, nagmahal na siya at minamahal niya si Simon, ang mga alagad. Siya ang unang nagmahal at patuloy na nagmamahal. Gusto lang niyang marinig mula sa side ng mga tao, mula sa side ni Pedro, iniibig mo ba ako? Kung isasagot mo, yes, alam mo ba ang kaakibat niyan? Alam mo ba ang responsibilidad? Kasi love and responsibility dapat. Hindi puro love lang. Hindi ka mabubuhay ng love lang. Kasi may babayaran kang Meralco, may babayaran kang tubig, pantuition, diaper, gatas. Naintindihan na ba yun? Ganon yung I love you, di ba? Sinabi nyo noon, I love you. O, nung nagsama na, ay, ang bigat pala. Pakakainin mo yung isang tao. Aalagaan mo yung isang tao. Pag nagkaanak pa kayo, dadami pa yung bibig na pakakanin ninyo. O kaya ngayon, ay, bakit wala na yung I love you ninyo sa isa't isa? Bakit namumblema na kayo sa isa't isa? At bakit parang ayaw nyo nang magkita? Kasi sa tuwing magkikita kayo, Han, ito na yung Meralco bill, doble ang babayaran natin ngayong buwan na ito. Han, kailangan na magpapasok ka na sa June, tuition fee, school supplies. Ngayon, wala na. Wala nang I love you. Kaya sa mga teenager dito, sa mga bata-bata ba dito, mag-isip kayo ng mabuti, naintindihan nyo ba talaga? Marami o karamihan, o maraming mga deboto nagsasabing mahal namin ng isa't isa, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakasal. Kasi pag nagpakasal na, ibibigay ko sa iyo ang aking ATM, bibigay ko sa iyo ang sweldo ko. Ay, hindi pwede. Hanggang saan ba yung I love you ninyo? I love you lang ba kapag masaya tayo? I love you lang ba kapag okay tayo? Pag may problema na, hanap na lang tayo ng ibang I love youhan natin? Pakisabi nga ulit sa katabi, kamusta ka naman? Okay ka pa ba? Masaya ka pa ba dyan sa sinabi mong mahal ko? Iba nga sa inyo, di ba? Kaya nandito, kasi gusto nyo mag-abroad para sa minamahal ninyo. Kasi hindi lang pwede ba yung reality na nalalaman natin na hindi lang sapat yung I love you. Na pag sinabi mong I love you, meron ka na bang bahay? Meron ka na bang ipon? Meron ka na bang panggastos? Yun yung katotohanan ng I love you. Kaya mo bang umako ng responsibilidad o pa-cute lang? Kaya nga yung I love you, hindi yan yung, tumitibok, bug, kabado, kay siya na. Ang I love you, nandito din yan. Mag-isip ka ng mabuti. Pag-isipan mo na muna ng mabuti. Bago ka sumagot, bago ka mag-commit, kaya mo ba talaga? Alam mo ba talaga? Pero ang isang malinaw tandaan po natin, ang Panginoong Nazareno, nag-commit na siya noon pa. Namamahalin niya tayo sa hirap at ginhawa. Namamahalin niya tayo, lumayo ka man, umalis ka man, magtaksil ka man, mamahalin pa rin tayo ng Nazareno. Dahil sa simula pa lang, alam niya na ang kaakibat ng pagmamahal na ito sa tao. Kaya nga, napako sa krus, namatay sa krus, muling nabuhay.
Ngayon, umakyat sa langit para ipaghanda pa tayo ng silid. Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pakisabi nga ulit sa katabi, mahal ka ng Nazareno. O ngayon, ikaw ba? Mahal mo ba? Mamahalin mo ba ang Nazareno? Sigurado. Uy, mamahalin mo ba ang Nazareno? Huwag mo na iboto yung magnanakaw, ha? Huwag mo nang pinahirapan mo naman kasi sarili mo, eh. Di ba? Kapit ka ng kapit sa tao. Kapit ka ng kapit sa pangako ng mga politician. Yung pangako ng Nazareno, ayaw mong panghawakan. Eh yan yung tunay na nangangakong, mahal ko kayo. Hindi tayo nanakawan. Bibigyan pa niya tayo ng ating pangangailangan. Amen?